Magandang araw mga kapatid, ako po muli si Pastor Jomel at nandito po tayo para pag-usapan ang Aklat ng Santiago, Kabanata 1, talata 5 hanggang 8. Napinamagatan ko po ang ating pag-uusapan ngayon na pagtitiwala at paghingi ng karunungan sa Diyos. Ang buhay ng isang Kristiyano ay puno ng mga desisyon, mga maliliit at malalaking hakbang na nagpapakita kung paano natin ipinapakita ang ating pananampalataya sa Diyos. Minsan, sa gitna ng mga pagsubok, hindi natin alam kung anong landas ang ating tatahakin. At dito natin kinakailangan ang tinatawag na karunungan nagmumula sa Diyos. Sa Santiago 1:5 hanggang 8, makikita natin ang mga prinsipyo at na kung paano tayo dapat makakatanggap at makakahanap at makakasumpong ng karunungan mula sa Diyos at kung paano natin dapat ito hingin ng may matibay na pananampalataya. Ang mga talatang ito ay nag-aanyaya sa atin na magtiwala tayo sa Diyos nang walang pag-aalinlangan at magtiwala sa Kanyang kakayahan na magbibigay ang Diyos ng sagana at tamang gabay sa ating mga buhay. Basahin ko po ang mga talata. Kung mayroon sa inyo na kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat at bibigyan siya. Ngunit humingi siya ng may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon ng dagat na tinutulak at itinataas ng hangin. Ang taong iyon ay huwag mag-isip na tatanggap siya ng anuman mula sa Panginoon. Siya ay isang taong may dalawang kaisipan, hindi matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Una, humingi ng karunungan mula sa Diyos. Sa talata 5, sinabi ni Santiago na kung ang isa ay kulang sa karunungan, magtiwala at humingi tayo sa Diyos. Ang Diyos ay mapagbigay at hindi nanunumbat. Ibig sabihin, hindi niya tayo hahatulan o paparusahan kapag humihingi tayo ng tulong. Ang Diyos ay handang magbigay ng sagana at walang kondisyon. Subalit, sa ating paghiling, kailangan ng isang pusong bukas at mapagpakumbaba. Isang pusong nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Isang halimbawa nito ay ang kwento ni Haring Solomon nung siya ay nahalal na hari ng Israel. Humingi siya ng karunungan sa Diyos sa halip na kayamanan o kapangyarihan. Sinabi niya, "Bigyan mo po ako ng karunungan upang maghari ng matuwid at makatarungan." Sa unang hari, Kabanata 3, talata 9. Dahil dito, ang Diyos ay nagbigay ng hindi lamang karunungan kundi pati na rin ng kayamanan at kapangyarihan. Ipinakita ni Haring Solomon na ang Diyos ay nagbibigay ng sagana sa mga humihingi ng may tamang puso. Pangalawa, magtiwala at huwag mag-alinlangan. Gayunpaman, may isang mahalagang kondisyon sa ating paghingi. Kailangan nating magtiwala ng buong puso sa Diyos nang walang pag-aalinlangan. Sabi ni Santiago sa talata 6, ang taong nag-aalinlangan ay tulad ng alon ng dagat na tinutulak ng hangin. Pinapakita nito ang kawalan ng matibay na pananampalataya at ang pagiging maligoy sa mga desisyon. Ang ganitong mga tao ay hindi dapat magtaka kung hindi siya bibigyan ng Diyos ng sagot sa kanyang mga panalangin. Isipin natin ang isang tao na humingi ng gabay mula sa Diyos sa isang mahalagang desisyon, ngunit patuloy na nag-aalala at nagdududa kung makikinig ba ang Diyos. Gaya ng alon ng dagat, ang mga pagdududa ay nagiging hadlang upang makamtan niya ang tamang desisyon. Ang pagiging matatag sa pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng ating relasyon sa Diyos. Minsan tayo ay nananalangin, pero pagkatapos ng ating panalangin at pagsasabi ng Amen, pumapasok agad ang mga tanong, sasagutin kaya ng Diyos talaga ang aking panalangin? Kaya talagang gawin ng Diyos na pagalingin ako sa aking kasakitan? Kaya talaga ng Diyos na provide ang aming mga pangailangan? Kung tayo ay humingi ng may matibay at tapat na pananampalataya sa Diyos, ang Diyos ay magkakaloob ng kasagutan sa ating mga panalangin. Huwag tayong mag-alinlangan, sa halip magtiwala tayo ng lubos sa Kanya. Pangatlo, ang matibay na pananampalataya ay dapat nating ibigay sa Diyos. Sa talata 8, tinutukoy ni Santiago ang isang tao na may dalawang isipan, hindi matatag at hindi kaya magdesisyon ng may katiyakan. Ang ganitong tao ay hindi makikinabang sa Diyos. Kung nais natin matanggap ang sagot ng Diyos, magtiwala tayo ng buo at huwag tayong magduda.
Ang Hebreo, Kabanata 11, talata 6 ay nagsasabing at walang sino mang makakalapit sa Diyos na hindi nananampalataya, sapagkat ang sino man lumalapit sa Kanya ay dapat maniwala na Siya ay may kapangyarihan at gagantimpalaan ang mga naghahanap sa Kanya. Ang pagtitiwala po sa Diyos at ang pananampalataya sa Kanyang kapangyarihan at karunungan ay susi upang matanggap ang Kanyang mga biyaya at karunungan. Sa ating buhay, marami beses na tayo ay nahaharap sa mga desisyon na nangangailangan ng karunungan at gabay mula sa Diyos. Sa mga talata po natin pinag-usapan ngayon sa Santiago 1:5-8, tayo po ay ine-encourage na humingi ng karunungan mula sa Diyos. Ngunit may kondisyon. Anong kondisyon? Huwag tayong mawalan ng pagtitiwala. Huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong magduda sa kayang gawin ng Diyos. Huwag tayong mag-alinlangan. Sa tuwing tayo nalilito, magtiwala tayo sa Diyos na Siyang may hawak ng lahat ng sagot. Siya ay handang magbigay ng karunungan na kailangan natin kung magpapakumbaba tayo at manghingi ng may tamang puso. Panginoon, salamat sa iyong mga salita na nagtuturo po sa amin ng kahalagahan na magtiwala sa iyo ng lubos. Patawarin mo kami kung kami nag-aalinlangan sa iyong mga plano para sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan at lakas na magtiwala sa iyo ng buong puso. Patuloy po kaming magsisiyasat at magpapakumbaba upang matutunan ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen.